bakit pag si VP Sara ang inaakusahan, mabilis ang investigasyon, maingay ang gobyerno. Alam nyo, hindi ko maintindihan dito kay Laila de Lima kung bakit napakahilig sa mga bilanggo eh. Ha? Eto dati may Jonel, ngayon naman Ramil naman. Yung paglantad ho ba o paglalabas ng sworn statement o affidavit ni Ramil Madriaga, yung di umano'y bagman daw ni Vice President Sara Duterte ay lehitimo para po sa inyo. Anong masasabi po ninyo? Alam nyo, lehitimo po yan kung sa lehitimo. Ngunit makikita po natin dyan ang double standard ng gobyerno. Kita nyo po ganito po yan. Isang tao, itong si Madriaga. Uncorroborated yung kanilang statement, ngunit ginagawa pong basihan para sa investigasyon. Mag-imbestiga ka, fine. Walang problema. Okay? Ombudsman. Kahit nga anonymous, pwede sa ombudsman. Ngunit, yun pong mga testimonya na corroborated, ibig sabihin, hindi lang isang tao nagsasabi. Katulad nung kay Martin Romualdez. Una, sinabi ng mga diskaya na sinabi sa kanila ni Saldico na yung pera ay kay Romualdez. Okay, uncorroborated yun. Walang nagsasabi kung totoo yun o hindi. Ngunit, lumabas si Gutesa. May sworn statement din na nagsasabing nag-deliver siya ng mali-malitang pera sa bahay ni Speaker Romualdez. So, corroborated na yung statement under oath sa Senado ng mga diskaya. Then, yung binabanggit na nagsabing ang pera ay para kay Speaker Romualdez, yung si Saldico, lumabas din na bagamat hindi ito sinumpaang salaysay, salaysay pa rin. Identified ang tao at nagbibigay ng detalye na talagang may pera na hindi lamang para sa speaker, kundi para sa Pangulo ng Pilipinas. Yung nakaupo ngayon, si Ginoong Marcos, bakit ito? Corroborated, hindi iniimbestigahan. Bakit pag si VP Sara ang inaakusahan, mabilis ang investigasyon, maingay ang gobyerno? Opo, considering din na nakakulong po itong si Ramil Madriaga, attorney, yung kredibilidad po niya. Anong masasabi po ninyo? Opo, at alam niyo po, hindi lamang yan. Kita nyo, nagwi-witness tampering na itong mga tao sa gobyerno. Dinalaw na siya ni ngayon ay Congresswoman Laila de Lima. Alam nyo, hindi ko maintindihan dito kay Laila de Lima kung bakit napakahilig sa mga bilanggo eh. Eto dati may Jonel, ngayon naman Ramil naman. Ramil! Opo, yung huli na lang, attorney, bukod dyan kay Ramil Madriaga kasi may mga plunder complaint pang inihain dyan po sa ombudsman laban kay VP Sara Duterte. Ano naman po yung masasabi po ninyo doon sa mga grupong nagsampa na yan? Alam nyo, nakakatawa yung mga grupong yan eh. Pero wag na nating puntahan yung karakter ng mga grupo. Mga kengkoy po talaga yan. Isang paring dating adik, isang pare si Robert Reyes, na alam nyo po si Robert Reyes, kilala ko po yan, nakasama ko rin yan sa VACC. Lahat ng issue, sinasamahan yan. Publicity hound yan eh. Gustong-gusto niya nakikita sa television yung pagmumukha niya. Anyway, wag na tayong pumunta sa karakter, sa allegation na lang. Ang daming kengkoy po doon eh. Unang-una yung sinasabi nilang 1 bilyon na nakalagay sa isang van. Physically impossible po yun eh. Ewan ko yung mga iba na pamilyar kung gaano karami yung 1 milyong piso na nakabundle, i-multiply nyo yun by 1,000 because 1 billion is 1,000 million. Tignan nyo kung kakasya sa isang van yun. Number 2, sinasabi niya nitong affidavit na yun daw pera ay ginagamit. Gagamitin daw, nagpa-fundraising para sa pagtakbo ni Sara Duterte sa pagkapangulo. Noong 2022. Alam nyo, wala pong balak si Sara Duterte. I know that for a fact na tumakbo. Biglaan lang po yan. Hindi po kailangan mag-raise ng funds kung ikaw ay wala namang balak tumakbo ng Pangulo na sinasabi sa affidavit na Madriaga. Number 3, hindi po kailangan ni Sara Duterte ng pera kung tatakbo siya. Incumbent at the time ang kanyang ama. She has equity of the incumbent. Mabilis na makakuha ng pondo si Sara. Number 4, yung sinasabing si Man Scarpio mismo, yung mag-asawa, nag-aayos ng logistics, yung pag-distribute ng shabu. Napakahirap po yata paniwalaan yun. Alam nyo, pati yung sinasabing classmate na si Sara Duterte. Nung panahon yun,
mag-classmate sila, 12 years old lang pala si Sarah. Alam niyo, all of these things taken together, at hindi lang po yan, maraming, hindi ko na po kikwento at maubos po yung inyong panahon. Pag tinignan niyo yung affidavit, matatawa po talaga kayo sa inconsistencies at sa incredibility. Alam niyo po, merong provision sa law o principle sa law na testimony must not only come from a credible witness. It must be credible in itself. Ito, incredible na nga yung witness, incredible pa yung testimonya. Saan tayo pupunta? Kunin na lang nating prosecutors, Incredible Hulk. Oo, last na lang talaga. Follow up lang doon kay Madriaga, attorney. May possibility ba kayong nakikita ba na gawing state witness itong si Ramil Madriaga laban kay VP Sara? Maaari po yan. Alam niyo, anything is possible kapag ang pinag-usapan na natin ay itong ombudsman. Sapagkat ang ombudsman po natin anything is possible din yan. Sapagkat kung susundin ang batas, hindi dapat na-appoint yan. Pero binraso nila yan, pinilipit nila yung batas para ma-appoint yan. In other words, ang ombudsman, since pinilit lang siya ng Malacanang, ang utang na loob niya, he is beholden to Malacanang. He will do whatever Malacanang says. At yung sinasabi ng Malacanang na wala silang kinalaman dyan, may principle din po sa law na kung sinong makikinabang sa isang act, sa isang pangyayari, siya yung presumed na gumawa ng pangyayari. Halimbawa ako, halimbawa isang tao, meron siyang karibal sa pag-ibig at may nangyari doon sa kanyang karibal, sino makikinabang? Siya. May presumption na siya ang gumawa. Ganito rin po, sino ba makikinabang kapag na-disqualify, na-prosecute, na-impeach si Pangalawang Pangulong Sara Duterte? Siyempre, yung tao na papalit sa kasalukuyang presidente sapagkat natatakot na po itong administrasyon na kapag ang pumalit po kay Pangulong Marcos ay hindi nila kontrolado, ay katakot-takot na pagpapaliwanag sila sa hukuman sapagkat napakarami po nilang krimen ginawa dito sa kasalukuyang administrasyon. Patong-patong po yan. Alright, attorney, siguro huling mensahe po ninyo, Christmas message po ninyo sa ating mga kababayan. Malapit na po yung Pasko. Tayo po ay manalangin, mga kasama. Sapagkat, alam nyo, ayaw po natin ng gulo. Gusto natin magpalit ng administrasyon. Ngunit sa pamamaraan na within the Constitution, kung hindi naman po magre-resign si Pangulong Marcos, daan nila rin po natin sa panalangin na ito ay umayos. Lalong-lalo na po, may I respectfully recommend, Sir MJ, Sir Admar, yung Salmo 109. Ito ay isang dalangin ni David sa mapang-aping mga nasa kapangyarihan na siya ay maganda naman ang ginagawa niya, ngunit siya ay pinagbibintangan ng hindi katotohanan, nagpapalaganap ng kasinungalingan laban sa kanya. Kaya doon po, sa talata 8 noong Salmo 109 ay ang panalangin ay humingi ng hustisya at sinabi niya at para doon sa mga naghahari-harian yan sa nasa kapangyarihan na babang-api, ang hiling niya na gawin ay mamatay na sana siyang agad at maibigay sa iba ang kanyang katungkulan. Yun na lang po ang ating ipadalangin.